So ngayon, bumalik muna ako sa room habang naghihintay i-serve yung breakfast. Kahapon kasi tinanong ako, well actually pinapili ako kung anong slot ko gusto i-serve yung breakfast. Kasi parang freshly cooked yung breakfast. So every 15 minutes lang daw sila nagsiserve ng breakfast. So ang natira na lang na time slot na pwede kong piliin na earliest is 9 a.m. So yun, 9 a.m. pa tayo makakapag-breakfast. So for now, siguro planuhin natin kung anong gagawin natin today. And ang meron ako is itong brochure binigay sa akin ng receptionist kahapon. So, nandito yung map. Okay. Pakita ko na lang din. Ito yung map sa brochure na binigay ni Paul. Dito tayo nag-start kahapon sa Imerovigli. Naglakad tayo pababa. Ito yung... I think ito yung rock na nadaanan natin. Tapos naglakad tayo pababa. Nadaanan natin tong Firo Stefani hanggang nakaabot tayo ng Fira, which is again the capital of Santorini. At the same time, dito tayo bumili nung souvlaki sa Yogi. Tapos, may nakita akong gelato place here na parang gusto kong balikan. Parang okay siya to try natin kung may time pa tayo mamaya. Definitely bukas wala na tayong time kasi maaga din yung flight. Tapos 9 a.m. susunduin na ako ng shuttle pabalik ng airport. Ngayon naman, after breakfast, ang gawin natin instead na pababa, punta naman tayo paakyat. May bus stop nearby. Ang gawin natin naman is punta tayo sa isa pang popular na place dito which is called Iya. Tingnan natin kung anong makikita natin dyan. Yan, Iya. Share ko lang din yung other side ng brochure. So dito sa other side, meron silang map ng Imerovigli, ng Fira, saka ng Iya. And kahapon na-mention ko na itong room na nakuha ko is what they are using sa mga advertisements, yan, sa mga photos na pinopost nila online. And napansin ko nga din na dito sa brochure mismo, itong specific view na to is actually yung view ko paglabas ko ng door ng room. Okay? So yan yung door. Paglabas ko dyan, yan na yung makikita nyo kung ano yung nasa brochure. Parang gusto ko i-replicate tong photo na to. Yung may table, may chair, pero hindi ko alam kung nasaan na to. Paglabas ko kasi, if I remember it correctly, may isang sofa lang sa gilid. Ang ganda kasi niyang gayahin na parang picture perfect. May frame ka ng ganyan. Tapos, try natin, rearrange tayo ng chair and table to see if kaya natin i-replicate to. Yun, saktong-sakto, 9. Na-serve yung breakfast. Actually, nasa labas. Tapos, sabi ko nga, di ba, try natin i-replicate yung photo. So, medyo, yan, sinet up ko na yung tripod ko. Yan. Tapos, nilabas ko ng konti yung table. Tapos, ito, may chair. Yan. So, medyo ni-replicate ko na yung photo na yun. At yung itsura nung breakfast na kasama sa accommodation, sobrang solid, ang dami. So may omelette, may cornflakes, I don't know, mukhang cheese, fruits, bread, yan, and sandwich. Tapos Greek coffee. Hindi ko pa na-try ang Greek coffee talaga, pero let's see kung anong lasa niya. May cold milk, may warm milk, tapos peach juice. So yan, ang dami niya. So imagine kung for 2 people to, so twice the serving. Mukhang covered na rin nito yung lunch natin. So let's see, baka ang gagawin na lang ulit natin is super late lunch para yun na rin yung dinner. Every time na mag-check-in kayo, bibigyan kayo ng form kung ano yung combination na gusto nyo. So, for example, anong klaseng coffee, anong klaseng juice, cold milk, warm milk, kung anong cereals yung gusto nyo. Yan.
sarap nung Greek yogurt with honey. In fairness, ang sarap talaga. Good. Nasanay tayo masyado sa flavored yogurt. Pero actually, yung Greek yogurt plus honey, sobrang satisfying na ng flavor niya. Try nyo din. Etong apricot, isa to sa pinaka-favorite na flavor ko actually. Hindi siya common sa Philippines kasi wala yata tayong apricot plant. Ewan ko kung tree ba siya or anong klaseng plant siya. Pero one of my favorites. So, yan. Buti nga, nung nakita ko na may apricot dun sa selection, yun agad yung kinuha ko as spread sa bread ko. Kaya yan, actually, naubos ko na agad yung bread. And, naubos ko na rin tong apricot jam. Sarap. Almost done with breakfast. Nagiging mahangin na naman. So, parang medyo nilalamig na ako. Ang sarap din nung peach juice. Tapos, yung coffee nila, hindi siya ganun ka-bitter. Tapos, hindi rin siya sweet kasi wala naman ako nalasahan na sugar. Medyo mild yung pagka-coffee niya. Tapos, hindi ko alam pero may pagka-chocolate ng konti yung flavor niya. Or, yun, basta parang ganun. Hindi ko ma-explain, pero hindi siya yung typical coffee na bitter talaga. Tapos, napansin ko, yung ilalim ng cup, yan, parang, may natitira pang coffee sa ilalim. Siguro naman hindi ko na siya sisimutin. So, actually yan. Pero ang sarap niya. Parang ang smooth lang niya, ang soft ng texture. Yun, na-enjoy ko siya, yung coffee, in fairness. Yan na naman, ang lamig na naman. And ang ganda ng color. Puro blue and white yung nakikita ko. Ayan. Tapos, yan, pag nagkakaroon ng sunlight, mas gumaganda yung itsura niya. Parang ang sinik-sinik. Sana laging ganyan, no? Sana pwedeng vacation na lang lagi. Kaso hindi. Tapos na tayo mag-breakfast. Tapos nakapag-ready na tayo. Ngayon, sobrang lamig talaga. So, pupunta ako ng Fira ulit. Kasi doon yung nakita kong shops na bukas. Bibili muna ako ng jacket. Tapos, punta na tayo sa Iya. So, naglalakad ako ngayon, papunta sa bus stop. Sabi mga 6-minute walk going to bus stop. Walang katakot-tao. Buti na lang, may data ako. So, hindi naman siguro tayo mawawala. Sobrang tahimik dito. Ayan. Pero ang ganda pa rin ng nilalakaran. Malinis yung mga kalasada. Tsaka wala akong nakikitang mga insect. Ganyan, wala. Taxi. Bihira akong makakita ng taxi dito. So yun pa lang yung first na nakita ko. Medyo nag-slow down nga siya. Akala yata niya is paparahin ko siya. Kaso narinig ko mahal taxi dito. So bus tayo. Lumagpas tayo ng konti. So parang less than 6 minutes naman pala yung lakad. Ito na yung bus stop eh. Ito na siya. So, ikutan lang natin to. Ayun. Okay. Yung parang shed na yan. So, this is the bus stop. 11:28 ngayon. Tignan natin kung anong time darating yung bus.
hintay-hintay lang tayo. 11:28. Tingnan natin kung 12 may darating na. Kasi parang every hour yung interval yata niya. So yun, hintay lang natin. Ngayon, enjoy mo natin yung weather na napakahangin. Yan. Kita niyo yung mga puno gumagalaw. So, malakas yung hangin, tsaka malamig yung hangin. Tapos kita niyo yung sky, napaka-blue. Although may parang dark clouds, pero hindi naman hindi naman umaambon at all. Ayan, may sunlight na ulit. Ayan o. Umaaraw na ulit. Maaraw pero malamig. Nandito na tayo ngayon sa Iya. So, story time lang. Sobrang tagal ko naghintay sa bus stop. Tapos, may dumating na family. So, sabay-sabay kami naghintay doon. Almost, siguro 50 minutes namin naghihintay. Tapos, walang bus na dumating. So, yung isa sa kanila, family sila yung dad, parang nag-start siya makipag-negotiate sa mga taxi. Kasi ang mahal nung rates nila. Unang rate is 35 yata, 35 euros para makapunta dito. So, nung simula, puro no. Tapos, yun nga, umabot namin ng 50 minutes na naghihintay. Makipag-haggle na siya. Na nakuha namin yung rate na 25 euros. So, not bad. At least comfortable yung pagpunta namin dito, tsaka mabilis. Tapos naka-car pa kami. Mamaya na lang isipin ko kung paano umuwi. I guess may bus stop naman dito rin, pabalik. And sana mas mabilis na. Since dulo to, so terminal. Nandito na tayo ngayon sa Iya. Iya yung name. Yan. Ganda. Ang ganda rin. Iba siya. Actually, ngayon nakita ko yung difference niya with Fira. Onti din yung tao actually. Yan. Tingnan yung view. For now, lakad-lakad muna tayo. Hanap tayo ulit ng spot na pwede mag-picture. Nasa entrance pa lang tayo ng Iya. Mahaba pang lalakarin dito and mas marami pang makikita. Sabi yung bus stop is 200 meters from saan kami din drop off. So mamaya ko nahanapin. Yan. Ang linis din dito. Tapos yung sahig sa Fira tsaka Imirovigli, bato-bato yung sahig. Dito I think parang marble. Yan. Yan parang marble steps. Ang ganda dito guys, pero ang init. Ang init, pero yan yung view. So, ito yung kabila.
ikot-ikot pa tayo tapos tingin-tingin pa tayo ng magagandang shots. Tapos siguro balik din tayong Fira just to make sure no, na hindi tayo maiiwan ng bus mamayang gabi. So dapat hapon pa lang i-plan na nating makabalik ng Fira. At di sa Fira kasi yung Fira kaya ko naman lakarin ulit papuntang hotel. So hindi tayo mapag-iiwanan ng bus doon or anything. Yan. Pakita ko sa inyo yung dagat. Ang ganda, ang lawak. Again, yung tinatawag nilang caldera. Ito naman yung other side ng caldera. Yan. So, kung nakita nyo, yun ulit yung island. Yan. Tapos, doon yung Fira sa kabilang side. Tapos, doon, dito banda yung Imirovigli. Yung pinakamataas na area, yung elevation. Yan yung Imirovigli. Nandyan yung hotel. Tapos ito yung Fira. So ganyan lang yung nilakad natin. Yan. Imagine yung ibang tao nagha-hike or nagta-trek from Fira papunta dito. So sinasabi nga nila yun, isa sa mga must do. Around 10 kilometers. Pero kung yung 3 kilometers pa nga lang doon from Imirovigli to Fira, nahirapan na ako. What more kung ito. So yan, ang layo. Ang layo. Puro hagdan na naman. Tapos matataas yung steps. Hindi talaga siya senior friendly. Tapos actually, naka-sleepers lang ako the entire time. Medyo wrong decision. Pero, okay lang. Konting tiis na lang. Yan. Ganda ng view. Pwede yata akong mag-set up dito. Selfie tayo dito. Para maganda yung view. Yan. Abante tayo konti. Ayun, sige. Dito. Yan, dito. I think okay na tayo. Na-explore na natin yung Iya. Puro stairs, puro pataas, tapos puro kabayo din. Yung mga kabayo pinagbubuhat na ng parang semento yata. Yan. Yan may aso. Kaya dito dapat careful lang kasi yung mga sahig baka may animal dung. Hihingal na ako. Kahapon pa ako lakad ng lakad na. Pero, ang ganda naman maglakad kung ganyan yung view mo. So ngayon, okay na ako, nakapag-ikot-ikot na ako sa Iya. Hinahanap ko na lang yung bus stop. Tapos balik na tayong Fira. Parang napapansin ko, wala pang gusto umuwi. Kasi wala pang naglalakad sa direction ng bus stop. Or, baka mali yung nilalakaran ko. Pero ito kasi yung tinuturo ng Google Maps. Ang hangin pa din, kaya gulo-gulo na naman yung buhok ko.
Left turn. So, dapat dire-diretso lang. Makikita ko na siya. Okay. So, mukhang tama naman. How many? One. Tapo. Thank you. Success. So, nakasakay tayo ng bus papuntang Tira. Kakababa lang. So, hanap tayo ng jacket. Mga 20 minutes yung bus ride from Iya to Figuera. So, lakad ulit. Yung ibang church dito, plain white lang kahit yung dome. Pero yung iba blue yung dome. Hindi ko alam kung anong difference niya. Parang mali yata pinupuntahan natin kasi wala nang tao dito. So balik tayo. Museum of Prehistoric Thera. I don't know how to enter. Check natin other side kung makakapasok tayo. Yung mga site talaga dito may bato-bato na part. Kaya medyo masakit sa paa. Ito yung other side ng Museum of Prehistoric Thera. Kaso sarado yung gate. So hindi ko alam paano pupunta. So mukhang hindi natin siya mapupuntahan. Mapapasok eh. Wala tayong nakitang magandang jacket sa Fira. So, nag-bus na ako ulit pupunta sa Imero Vigli. Nandito na ako sa Imero Vigli. Kakababa ko lang ng bus. Naglalakad na ulit ako pa balik ng Abelonas. Malapit lang naman. Siguro mga 3-minute walk. Yun nga lang. Uphill yung lakad. Pero okay naman kasi as usual, mahangin, malamig. Kahit may araw, hindi mo feel yung init. Tsaka hindi malagkit. Tahimik. Yan. May basketball court. Kung nakikita nyo. Kabilang side. Yan, basketball court. Pero 2 beses na ako nakakadaan dito. Wala pa akong nakitang naglalaro dyan. Ito yung view ko.
pabalik sa hotel. Mula pagdating ko hanggang ngayon, very peaceful. Nandito na ulit ako sa accommodation. So, setup ko lang yung camera. Mag time-lapse tayo ng sunset para makita nyo din. Mas okay yung ngayon kasi hindi siya as cloudy as yesterday. Kahapon kasi sobrang cloudy. So, parang medyo na-cover yung sunset. Yung sun before the sunset. So, ngayon, sana mas maganda yung itsura niya. Let's see. Hi, I get the table for one. Yeah, parang. Ang dami ng food, hindi ko naubos. Parang good for 2 siguro siya. Lamb yung isa, tapos yung isa para siyang salad na appetizer ganyan. Pero basically white eggplant yon. And sabi nila yung white eggplant is dito lang nakukuha sa Santorini because yung mga volcanic soil, ganyan. So, yun. Kaya, inisip ko na must try. In fairness, it was good. Hindi sobrang intense yung flavor. Napaka-mild lang. Even yung lamb, sobrang tender. Tsaka wala siya yung sinasabi ng iba na may smell kapag kinain mo. Parang yun, wala naman. Parang ang linis pa din ng lasa niya. Yun. Magkano inabot natin doon? Actually, medyo naging expensive siya. Additional pala, nagbigay sila ng, nung hiningi ko yung bill, nagbigay sila ng free na yogurt with honey, with, hindi ko alam actually kung ano yung, kung fruit ba yun, or parang, nata de coco na sobrang soft. Hindi ko alam kung ano yun. Yun, yung bill natin, actually, umabot siya ng 47 point something. So, tinip ko na yung the rest. So, umabot tayo ng 50 euros just for that dinner. Okay naman, worth it. Hindi ko nga lang naubos kasi nga, sobrang dami. Siguro, kung isipin mo kung isa-split siya to 2, pwede na. 25 per person. So, yun na yung last dinner natin dito. Tomorrow, breakfast lang tayo. Then, prepare na. Balik na tayo ng Athens.